Let's pray. Almighty God and Father, we thank you once again for tonight. Binibigyan niyo po na naman kami ng oras para kami magbulay-bulay sa iyong salita. At ayaw namin na ang mga pagpapaliwanag ay galing lang po sa tao, kundi Lord God, hilingin namin ang banal na Espiritu na siyang gumabay sa amin at magbigay ng kaliwanagan. At Lord, sa iyo lang dapat mapunta ang papuri at pagsamba. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo ay nasa 1 John chapter 2. Tama? 1 John 2 verses 3 to 11. So aking babasahin sa NIV, we know that we have come to know Him if we obey His commands. The man who says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in him. But if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in him. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Dear friends, I am not writing you a new command, but an old one, which you have had since the beginning. This old command is the message you have heard. Yet I am writing you a new command. Its truth is seen in Him and you, because the darkness is passing and the true light is already shining. Anyone who claims to be in the light but hates his brother is still in the darkness. Whoever loves his brother lives in the light, and there is nothing in him to make him stumble. But whoever hates his brother is in the darkness and walks around in the darkness. He does not know where he is going because the darkness has blinded him. Ayan. So, doon po sa ating binasa, prior to this verse na ito, no? Meaning yung chapter 1, verse 1 to 2, hanggang chapter 1 hanggang chapter 2, verse 2, ay ating pong tinalakay ang patungkol sa fellowship. Okay? Especially yung ating fellowship with God. Yan. Dito naman, sa section na ito, ay ating titingnan yung patungkol sa kaalaman patungkol sa Diyos, the knowledge of God. Yan. So magumpisa tayo, sabi sa verse 3, we know that we have come to know Him if we obey His commands. So dito, para sa isang mananampalataya, para makilala niya ang Diyos, ay kailangan maintindihan niya yung idea nung paglakad sa liwanag or yung pagkakaroon ng fellowship sa Diyos. Yan. Yung ating pakikirelasyon sa Kanya, yung ating pakikitungo sa Diyos. Yan. So, kailangan merong ganong pangunawa bago ka magkaroon ng tunay na fellowship talaga sa Diyos. Kasi marami taong nagsasabing kilala nila ang Diyos. Pero pag tatanungin mo patungkol sa Diyos, taliwas or sablay. So, ibig sabihin, wala talaga silang karelasyon sa Diyos. Okay? At sabi ko nga, di ba, merong pinupunto dito si Apostol Juan. At yan ay yung mga bulaang mga ngaral. Yung mga Gnostic na sinasabi ko nga, ng mga opponents o mga kalaban ni Juan na nagpipilit
mangaral, magturo, pero makikita natin na sablay yung mga turo nila. Kagaya ng knowledge of God, patungkol sa kanila ay ang kanilang pag-intindi dito sa knowledge of God is meron silang tinatawag na mystical insight or meron silang direct vision from God. Yan. So parang inaangat nila ang sarili nila na nakapunta ako sa langit. Mga ganyan sa panahon natin ngayon. Nagkaroon ako ng vision ni Jesus Christ and talaga nagpakita siya. At ito yung mga sinabi niya. So yan, ganyan ang way nitong mga Gnostic opponents, itong mga bulang mga ngaral na kanilang sinasabi na sila ay merong tinatawag na esoteric knowledge, meron silang higher status because nakikipagpisan sa kanila ang Diyos in a very mystical or spiritual or in a direct vision. Alam naman natin na mahirap i-quantify or paniwalaan kapag ang isang tao nagsabing nagkaroon ako ng vision at ito nakita ko. Well, yung mga apostles noon, si Peter, nagkaroon siya ng vision sa Book of Acts. Totoo naman yon. Si John sa Book of Revelation, nagkaroon siya ng vision. Totoo naman yun. Why? Precisely because talagang kumbaga, ang Diyos ay may mensahe para sa kanila. At kaya isinulat nila ito. At ito na nga ang naging bagong tipan na isama doon sa mga lumang tipan na sinulat naman ng mga propeta. Pero dahil nga buo na ang Biblia, yung tinatawag na canon of scriptures, sabihin na inspired ito, bigay ng Diyos, pinasulat ng Diyos, boses ng Diyos, salita ng Diyos. Kaya sa panahon natin ngayon, wala nang tinatawag na extra biblical revelation. Wala nang sasabihin pa ang Diyos sa atin sapagkat nasulat niya ng lahat. Okay? Wala siya nakalimutan, ibig sabihin. Ngayon, ang tinutukoy nito mga bulang mga ngaral is that ay meron pa, may bagong katuruan, may bagong revelasyon ng Diyos. Pagka may mga ganyan nagsasalita, mag-ingat na tayo. Kasi mukhang ililihis na niya tayo sa kanyang turo. Okay? Sa mga Hebreo o mga Hudyo, ng lumang tipan at ang mga Kristiyano ngayon sa bagong tipan, okay, ang kanilang pagkaintindi sa knowledge of God is sabi, hindi ito separated doon sa experience ng katwiran o ng pagiging matuwid. Ibig sabihin lang doon is that kapag meron kang knowledge of God, lalo na sa pamamagitan ng kanyang salita, binasa natin, at yung mga sinabi niya, may merong mga katuruan, may mga commands na dapat natin sundin. At ito naman ay para sa ating kabutihan. Kailangan gawin natin. Okay? Hindi yung Kristiyano lang tayo sa nguso o sa bibig. Okay? Kailangan may apply natin yan mismo sa ating buhay. Bakit? Kasi magmumula yan sa tunay na puso na binago na ng Diyos. So, malalaman lang natin na kilala natin ng Diyos kapag nakasunod tayo sa kanyang mga kautusan. Okay? Yung salita niya, ibig sabihin. So, yung knowledge of God can be equated to yung ating moral conduct. Kung paano natin ilalagay ang ating sarili sa mga
salita na binigkas ng ating Diyos na dapat nating gawin o sundin. Now, bago tayo malito, hindi ibig sabihin nito na ang ating kaligtasan ay mababase sa ating paggawa ng mabuti, sa ating pagsunod sa batas, sa lumang tipan. Hindi po. Sabi ko nga, yung lumang tipan, yung mga kautusan doon, maganda yon. Actually, kung wala yon, hindi natin malalaman kung ano ang kasalanan. Pero naroon yon para nang sa ganon, sa panahon natin ngayon, ay tayo ay tinuturo sa ating Panginoon na siya ang kulminasyon ng lahat ng ito. Siya ang tumupad sa mga batas na ito sa lumang tipan. Kaya ang tinitingnan na nga lang natin ngayon ay ang ating Panginoong Hesus. Pero hindi ibig sabihin na ating babaliwalain na yung mga batas na yon. Andiyan pa rin yon, pero yung batas na yon ay isang parang guro na magtuturo sa atin kung ano ang tama o mali. Yun ang punto lang noon. At tayo'y idadako o ituturo sa ating Panginoon sapagkat sa Kanya tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan, ng tunay na pagsunod kasi siya ang nakagawa ng lahat ng ito. Kaya nga na ituring natin siya ang tunay na Israel. At dahil tunay siyang Israel, tunay siyang anak ng Diyos. Yan. At tayo rin napabilang na mga anak ng Diyos dahil kay Kristo, hindi dahil sa batas, hindi dahil sa pagsunod. Okay? So, having said that, there is no knowledge of God which as such would not also be keeping the commandments. Now, ano ibig sabihin yung keeping the commandments? Hindi ito yung ating susundin yung 10 commandments, for example, na ipe-perfect natin because no one can perfect the law. Okay? Laging sasablay tayo. Pero ibig sabihin, we strive our best to obey what is right, what is good, and what God has commanded or has spoken. Yan. So ngayon dito sa ating talata, nasa verse 3 pa rin tayo. Itong mga bulaang mga ngaral, kine-claim nila, nakilala nila ang Diyos. Okay? Pero, at the same time, kanila namang hindi sinusunod yung mga kautusan ng Diyos. Kaya sabi ni Juan, mukhang taliwas yung inyong pagkaalam sa Diyos dahil sa inyo, it's just mere academic, mere theoretical or speculative. Okay? Meaning to say, parang pumasok ka lang sa eskwela, tinuro ang mathematics, tinuro ang social studies, tinuro ang history, at mga iba pang mga subjects, at nag-comply ka lang. Parang yung kay Kim Chiu, nag-comply ka doon sa batas ng classroom nyo. Yun lang ang purpose nun. Pero wala talagang practical or experiential na dapat sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya taliwas itong mga tinuturo ng mga bulaang mga ngaral. Kasi sila mismo ay hindi nakikitaan sa sarili nilang mga buhay. Kaya yun ang tinutumbok dito ni Apostol Juan. Kaya kinakailangan, sabi nga, pag sinasabing lumalakad ka sa liwanag, is ibig sabihin yung conduct mo, yung buhay mo, ay maayos din. Okay? Kaya sabi nga, kung to claim to know God at the same time to be disobedient to His commandments is to lie and be devoid of all truth. Ibig sabihin, sinungaling ka. Ibig sabihin, hindi ka nasa katotohanan. Wala ka pa
sa kaharian ng Diyos. Hindi ka pa anak ng Diyos. Bakit? Kasi taliwas yung buhay mo hindi nakikitaan ng tama. Okay? Hindi ko naman sinasabing kailangan perfecto na tayo, na hindi na tayo nagkakamali, hindi na tayo nahuhulog sa kasalanan. Hindi naman po ganon. Pero at least, merong pagbabago na nangyari sa iyo. Alam mo na ikaw ay makasalanan at ikaw ay sa grasya lamang ng Diyos naligtas. So here, makita natin ngayon sa verse 5, "But if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in Him. This is how we know that we are in Him." Ayan. So doon natin malalaman kapag tayo sumunod sa Kanyang salita. And primarily, ito ay yung gospel sa pangkahalatang effect niya sa buhay ng isang Kristiyano. Meaning to say, dahil naintindihan natin ang gospel, ano ang magiging effect niyan sa buhay natin? Siyempre, mababago tayo. Susunod tayo ngayon sa Diyos. So lahat ng mga yan, including yung mga promises at yung mga kautusan, okay, ay makikita natin dahil sa pagmamahal ng Diyos, tayo ay nagiging buo at kumpleto sa Kanya. Kung wala ang Diyos, hindi tayo magiging kumpleto. Hindi natin makakaya to. Kasi napakarami ng mga nagtuturo na hindi, magpakabait ka lang, magpakabuti ka lang at kayo makakapasok na sa langit. Hindi nga pwede. Okay? Kasi nga, kung wala ang Diyos, baliwala yan, mga ginawa mong kabutihan. Dahil puro maruming basahan lang yan. Pero dahil mayroon Diyos, ngayon makakasunod ka na sa Kanya. Bakit? Dahil hindi mo kinakaya ito sa sarili mong lakas, bagkus andyan ang gabay ng Banal na Espiritu para tulungan tayo na makasunod. Yan. Okay? So, dito sabi sa verse 6, "Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did." Okay? Kung ika'y nagsasabi na ikaw nga ay namumuhay na para sa Kanya, kailangan mo rin lumakad ayon sa paglakad ng ating Panginoon nung siya'y naririto sa lupa. Ang Panginoong Hesus ba ay makikitaan natin ng kamalian? Siya ba ay nagtuturo ng kasinungalingan? So, hindi. So, yun ang ating basihan, ang ating Panginoon. Kasi nga, andyan na naman yung mga opponents ni Juan na sinasabi nilang meron silang relasyon sa Diyos. Okay? Meron kaming mystical experience, meron kaming visions, at kung ano-ano pa. Pero pagdating sa mga ethical standards sa buhay nila ay wala silang maipakita ang kaayusan. Kaya nga sabi, yung relationship to God requires moral behavior worthy of God. So, meaning to say, kailangan natin ipakita na may ebidensya na talagang kinilusan tayo ng Diyos, binago tayo ng Diyos, at yan makikita sa ating maayos na testimonya. So, kung ating bibigyan ng measurement, yung ating true moral and ethical behavior, sabi nga, ay tingnan natin ang buhay ng ating Panginoon. Doon natin ngayon ibase. Huwag natin ikukumpara ang sarili natin sa ibang tao. Sasabihin mo na, ay ako, mas maangat na ako, okay? Mas banal na ako kaysa dun sa isa kong kapatid. Huwag mong i-compare yung sarili mo. Kung gusto mo, i-compare mo sa ating Panginoon. Para doon mo makita ngayon na kapos pa rin tayo. So, para nang sa ganun, ma-humble tayo. At yun namang iba na patuloy pa rin na napakahina ng kanilang kapit
ay maiakay natin sila sa ating Diyos. Sapagkat tayo ng mga mature, tayo ng mga lumalim na sa salita, ay masasabing kailangan natin din na akayin ang iba natin mga kapatid. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating ng natamo o kinalagyan ngayon. Kaya to claim a relationship to God necessitates a commitment to moral standards expressed positively and negatively. Positively, yung ating pagmamahal sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo, minahal niya tayo. And negatively, sabi nga, to obey His commands and not to sin. Sabihin, yung mga dapat nating talikuran na natin. Yung alam natin na mali, wag na natin gawin. Yung mga temptasyon na alam natin pwede tayong mahulog dyan, ay layuan na natin. Dahil nga, wag na tayong maging curious pa. Yung mga iba ganun curious lang ako dito sa ng marijuana. Di marami nung panahon na yun, mga hippie time. Puro yun naman ang mga umpisa Curious lang ako. Pero ano nangyari? Naging addict. Bakit? Kasi yung curiosity niya nauwi na sa paghahanap doon sa bagay na yaon. At yung sabi ko nga is yung marijuana. So, alam naman natin na mali na. So, wag na nating gawin pa or subukan pa. Dahil alam naman natin na makakasama ito sa atin. Okay? So, verse 7, makikita natin ngayon yung introduction ni Apostle 1. Sinabi niya, Dear friends. Okay? At yan, sinabi rin yan ni Apostle Pedro. Yan yung salitang agapetoy, meaning to say, beloved, aking minamahal. Yan. So, ganun sila magtawagan. Okay? Lalo na mga apostol, tinatawag niya ang kanyang mga kapatiran na beloved. Bakit niya ginagawa ito? Kasi ganun na lang ang kanyang pagmamahal para sa kanila. Okay? So dito ngayon makikita natin sa verse 7, sabi niya, I am not writing you a new command but an old one, which you have had since the beginning. This old command is the message you have heard. Okay? So, sinasabi niya na on one hand, sabi nga, the test that will expose the false teachings and claims of his opponents, yan ang una. On the other hand, he is providing tests by which his own spiritual children will know they are walking in the light. So, dalawang bagay ang gusto pakita ni Apostol Juan. Ma-expose yung mga bulaang mga ngaral sa kanilang maling turo at bigyan naman din ng kumbaga test kung totoo nga na ang mga kapatirang ito na sinasabi nila sila ay kabilang na sa iglesia ng Panginoon ay totoo nga na sila ay mga anak ng Diyos. At yan, makikita kapag sila ay lumalakad sa liwanag. Yun. Okay. So, doon sa mga bulaang mga ngaral, sa kanila, tama na yung magkaroon sila ng tinatawag na knowledge of God. At iba pa nga yung knowledge of God, di ba? Sabi ko, yung magkaroon lang sila ng experiential thing, ito yung mystical knowledge or experience or vision, sa kanila, that's more than enough. Now we know who God is. Pero kay Apostol Juan, ang gusto niyang ipabatid is hindi doon natatapos sa kaalaman. Hindi diyan natatapos yung religious quest. Okay? Dahil sa mga bulang mga aral, sabi nga yung knowledge na yan na ang kalayaan natin sa mundo.
Well, on one hand, yes. Pero, kung dyan lang magtatapos, ano mangyayari? Head knowledge lang. Tapos yung knowledge mo pa, sablay. Kasi ang pagkaalam mo is yung mga ganitong klase ng mga kaalaman, yung mga mystical o visions. Hindi yan ang gustong iparating sa atin ni Apostol Juan. Ang gusto niya is that magkaroon tayo ng knowledge ng Diyos sa kanyang salita na ating sinusunod, at dahil nga tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay binago na ng Diyos, magre-reflect yan sa pang-araw-araw natin na buhay, yung ating pagsunod. Kaya ganun na lang ang pagdidiin ni Apostle Juan dito. Parang paulit-ulit nga si Apostle Juan dito, pero meron siyang tinutumbok eh. At dito naman sinasabi niya, a new command, sabi niya, which is actually not a new command but an old one. Ano ito? This old command, sabi niya, is the message you have heard. And ano ang message na yan? Noong una pa man, yan ang mensahe na may pangako ang Diyos na kanyang padadala ang kanyang Messiah, the suffering servant. At ito na nga, dumating na sa katauhan ni Jesus. At ngayon, ginawa na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat para nang sa ganun, ang taong sasampalataya sa kanya ay hindi na maliligaw o mapapahamak o maglalagi sa walang hanggang kaparusahan, bagkus sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung maintindihan nila itong command na ito at mensaheng ito na matagal na rin naman nilang narinig sa mga propeta pa lang, at ngayon ay nagkaroon na ng kaliwanagan sa bagong tipan kasi dumating na ang Mesiyas at siya ay namatay sa krus at siya nabuhay na maguli. Ayan. Kaya sabi niya, ay, hindi ito bago kung ito ay luma. Now, biglang sinabi niya sa verse 8, yet I am writing you a new command. Okay? So, parang sinasalungat ni Apostol Juan yung sarili niya, pero hindi. May gusto lang siyang bigyan ng diin dito. Its truth is seen in him and you because the darkness is passing and the true light is already shining. So sinabi ng ating Panginoon sa John 13:34, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. So ngayon, ibinaling naman ni Apostol Juan yung tunay na pagkakilala sa ating Panginoon, ay mauuwi ito sa ating buhay na ating ngayon mamahalin ang ating kapwa-tao. But more importantly, sabi nga ito, yung love one another is doon sa sphere ng iglesia. Okay? A new command I give you, love one another. Una yung doon. Kasi sabi nga, paano mo mamahalin ng ibang tao kung yung mismo sa loob ng iglesia hindi mo kayang mahalin? Mahirapan ka. Kaya doon muna may ipapakita yan sa loob ng iglesia. Pero sabi nga, hindi mananatili yan doon. At hindi rin pwedeng ang mahal mo lang ang sarili mo. Kasi ganyan ang mga Hudyo. Mahal nila ang sarili nila, mahal nila ang mga kabaro nila, pero pagdating na sa labas ay wala na silang pakialam sa mga hentil. Pero ano sabi ng Panginoon? Love your enemies. Hindi lang mahalin nyo ang inyong mga nagmamahal sa inyo. Kung hindi, pati ang inyong mga kaaway. Kung siya ay nagugutom, pakainin mo. Kung siya ay nauuhaw, ay painumin mo. Para nang sa ganun, maibsan yung galit at mapalitan ng kapayapaan. At mawin mo pa yung kalaban mo sa iyo at sa Panginoon. So, ganyan yun. Kaya tinatawag na bagong command kasi sa mga Israelita ng Old Testament, sa kanila, kami ang tunay na mga anak ng Diyos kasi kami mga Israelita. Pero hindi nila nakita na itong mga hintil ay pinayagan na ng Diyos na makapasok din. At sila ay maligtas. At yun ang hindi nila matanggap-tanggap. Kaya ito ngayon, si Apostol Juan, sila yung mga Hudyo, si Pedro, si Pablo,
Sila ngayon ang nagtuturo nito na this is a new command. A new command in the sense because sa katauhan ni Kristo nagkaroon ito ng katuparan. Ayan. Kaya sinasabi nga, Jesus lived a life of divine love. So, yung buhay na kanyang sinabuhay dito sa lupa ay kanya ngayon ini-extend sa kanyang mga disipulo. Una sa kanyang mga apostol hanggang sa mga disipulo at saka sa ibang mga tao pang nananampalataya hanggang sa panahon natin ngayon na tayo rin ay sumusunod doon sa buhay na pinakita ni Kristo ay yan din ang gusto nating maipakita. Si Apostol Pablo mismo ay yan din ang kanyang turo. Sabi nga niya, the old has passed away. Okay? The new has come. 2 Corinthians 5:17. Wala na yung dati mo na kung ano ka man nung dati, masama. Okay? Kay mapangutya. Ikaw ay kung anong negative, andun na lahat. Pero ngayon, ikaw ay binago na ng Diyos. Okay? You are a new creature. So ngayon, makakaya mo. Bakit? Kasi ang nananalantay sa iyo, sa iyong puso, ay walang iba kundi ang Trinidad, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God Himself resides in you. Hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan, kaya mababago ka talaga. At ikaw mismo makakasumpong niyan. Masasabi mo sa sarili mo, ba't hindi ko na nagagawa yon? Dati madali lang akong mahulog sa ganun. Ngayon, ayaw ko na. Dati, gusto ko makatikim ng sigarilyo o ng alak, pero ngayon parang hindi ko na hinahanap-hanap. O dahil nga sa kilos ng banal na spirito. Okay? Now, hindi ko sinasabing masama ang alak. Sabi dyan din sa Bible, you can actually drink, pero wag ka lang magpakalasing. Okay? So, yun. So, sabi nga dyan, yung darkness is passing away and the true light is already shining. Bakit? Kasi dumating na yung Mesiyas si Jesus. Dumating na yung liwanag Kaya sabi nga sa panahon ni Jesus, at nung siya'y bumaba rito, ay pumasok na yung sinasabing the age to come has already intersected the age now. Yung ating panahon ngayon, yung panahon na kung saan andyan pa ang kasamaan, andyan pa yung mga kalupitan, andyan pa yung mga problema. Pero pumasok na yung age to come. Pumasok na yung age of righteousness, age of joyfulness, age of peace, and yung mga kabutihan. Bakit? Kasi nga, pumasok si Jesus dito sa panahon na ito. Parang yung makikita natin doon sa hinaharap ay parang na-rewind at pumunta dito na sa panahon natin. Pero sabi nga, yung paring kasukdulan yan ay yun talagang babaguhin ng Panginoon ang lahat. Okay? Mababago na ang lahat. Pero sa ngayon, kahit pa nandyan ang mga mali sa paligid, mga kahirapan, mga kasamaan, ay makakaya na natin mamuhay nang parang tayo ay naruroon na sa hinaharap. Bakit? Kasi ang liwanag na yan ay nasa atin na. Okay? So sabi diyan sa verse 9, anyone who claims to be in the light but hates his brother is still in the darkness. So kung may galit ka pa rin sa kapatid mo sa iglesia, yun yung tinutukoy dito, then ibig sabihin wala ka pa sa liwanag. Okay? Dahil yan ang tinuturo din ng mga opponents ni Apostle John. They claim to be in the light, pero nagngingit-ngit sila. Galit na galit sila doon sa mga mga nasa loob ng iglesia. Kaya masasabing hindi sila tunay na mga mangangaral at hindi rin sila tunay na Kristiyano. Bakit? Dahil nasa kadiliman pa rin sila. Okay? So, sinasabi ni Juan, wala na ditong mga
level in society na ikay mayaman, so doon ka ngayon sa mga kasama mo mga mayayaman at yung mga mahihirap, sila ay mahihirap din. Kaya nga yan ay binago na, nirebuke ni Apostle Paul doon sa Lord's Supper. Yung mga nasa iglesia, bakit? Sabi, di ba may kanya-kanya kayong bahay para kumain? Bakit kayo dito nag-uunahan at kung ano-anong mga kasinungalingan ang mga pinagagawa niya at mga pag-aaway? Hindi na tama yan, sabi nga ni Apostle Paul. Kaya't ganun din sa iglesia ay hindi po dapat nagkakaroon ng pag-aaway. Merong mga hindi pagkakaintindihan, pero yan ay inaayos. Kaya nga meron tinatawag na counseling. Meron yung tinatawag na Matthew 18, okay? Na puntahan mo yung kapatid mo at sabihin mo yung mali niya. Parang nasa ganun magising siya. So ganyan ang ginagawa sa loob ng iglesia. Pero hindi pa pwede magkaroon ka ng hate na talagang gusto mo mamatay na yung taong yun or mapunta ka sana sa impyerno, parang gano'n. Walang ganyan sa loob ng iglesia. Bagkus lahat tayo ay nagkakaroon ng tunay na pagmamahal sa bawat isa. Yan. Kaya sabi, love unexpressed is not love at all. Kung sinasabi mong mahal mong kapatid mo pero hindi mo naman maipakita, walang saysay yung love mo. Sabi nga, love has no neutral capabilities. When it is absent, hate is present. Ganun lang yan. Ibig sabihin, ang love, hindi siya pwedeng pumagitna. Okay? Ibig sabihin, meron siyang kikilingan. At anong kikilingan ng tunay na pag-ibig? Yung katotohanan. Yung tama. Hindi siya pupunta sa mali. Kaya nga sabi, kung wala ang love, then ibig sabihin, hate is present. Ganun lang po yan. So, what is hate? Hate is the failure to deny oneself, the unwillingness to lay down one's life for another. So, tayo na mga Kristiyano, kailangan aralin natin to, examinin natin ang sarili natin. Are we able to deny ourselves para sa ating kapatid? Okay? For example, mas inuuna mo ba ang sarili mo bago ang iba? Yan. Sa iyong mga kapatid sa iglesia. Mas ikaw ba dinidisregard mo yung mga mahihina? O tsaka ninanakawan mo pa? Gaya ng mga ginagawa nga ng mga Israelita ng lumang tipan. Masyado silang naging abuso sa kanilang mga kapatiran. O minamaliit mo yung mga maliliit na tao sa lipunan na kabilang sa iglesia, yung mga mahihirap. Dahil ikay mayaman, ikaw ba ay dapat respetuhin ng ganon at hindi mo sila re-respetuhin? Kaya nga sabi, kung meron nagugutom, ikaw ba ay unang magbibigay ng pagkain? Kung may nauuhaw, ikaw ba ay unang magbibigay ng tubig? Kung merong mga stranger, ikaw ba ay mag-welcome sa kanila? Ay yung panahon nila Jesus yan at ng mga apostoles noon. Pero nagagawa pa rin yan sa panahon natin ngayon. Yung mga iba na walang mga damit ay ating dadamitan. Yung mga may sakit ay ating ngayon aarugain. Yung mga nangangailangan ay ating tutulungan. Sapagkat yan ay ang pagpapakita ng mismong buhay ni Jesus nung siya ay narito sa lupa. Kaya nga yung salitang brother, makikita natin yan, it refers to one's neighbor. Okay? Pero yung neighbor na yan, first is sa loob ng iglesia. And then, magta-translate yan doon sa labas ng iglesia, sa komunidad. Kasi nga, dapat sa loob ng iglesia, doon muna makikitaan ng tunay na pagmamahalan. Okay? Kaya sabi dyan sa verse 10, whoever loves his brother lives in the light. Okay? So whoever loves is in the light.
It follows then that one who does not live in the light will not manifest God's love. Kung wala sa iyo ang liwanag, then ibig sabihin, hindi ka rin magmamahal. Gaya ng pagmamahal na ginawa ni Jesus. No? Kasi binigay niya ang kanyang buhay para sa marami, ay sa kadahilanan, sabi nga, walang kondisyon yun. Gusto niya lang talagang gawin. Dahil yun ang daan patungo sa kaligtasan. At dahil dyan, sabi nga, wala dyan sa nasa liwanag na maaaring katitisuran ng iyong kapatid. Bakit? Kasi puro liwanag nga eh. Hindi ka matitisod. Hindi ka madadapa. Okay? Bakit? Kasi nga, nasa liwanag kayo. So, one who loves and abides in the light will never cause the offense na ginagawa nitong mga bulaang mga ngaral. Na sila mahilig mangutya at ang gusto lang nila, una ay kunwari aakitin ka, pero later on ay kwakwartahan ka na or huhut-hutan ka na. Bakit? Kasi nakuha na nila ang loob mo. Kaya kailangan maging discerning din tayo kapag may mga ganyang pumapasok sa loob ng iglesia. Okay? And last, sabi niya, but whoever hates his brother is in the darkness and walks around in the darkness. He does not know where he is going because the darkness has blinded him. So, totoo yan na sinasabing he who hates his brother is not simply in the darkness, but is condemned to walk or spend his life in darkness. Okay? Kahit sabihin mong meron siyang mata, pero parang bulag siya dahil hindi niya makita ang daan. Sapagkat ang kadiliman ay binulag na siya. Kaya hindi niya alam kung saan siya patungo. Alam naman natin ang buhay ay isang paghahanap. Pero sa kanya ay walang direksyon ang kanyang buhay. Yan ang isang klaseng ng taong puro siya pagkagalit sa kanyang kapatid. Okay? So, wala pong pag-asa para siya ay maabot pa kapag siya ay nagpapatuloy sa ganitong klase ng pag-uugali o karakter ng kanyang buhay. Bakit? Kasi sinisira ng pagkagalit yung bintana ng liwanag ng Diyos na makapasok. Binabara eh. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, let there be forgiveness. Na kung di ka marunong magpatawad, isa ka doon sa nagharang doon sa liwanag ng Diyos na makapasok. Dahil sabi nga, dapat mahalin natin ang ating mga kapwa mananampalataya at later on ang ating kapwa tao sa labas. Kasi kung hindi, ano pang silbi, bakit ka nabubuhay? Then meaningless ang buhay mo. You're just denying oneself and the presence of God and the reality of fellowship with the brothers is not with you. Ganun lang ibig sabihin yan. Nasa kadiliman ka pa rin kapag ka nagpapatuloy ka sa ganyang klase ng karakter o pag-uugali o yung puso mo ay punong-puno ng bitterness, ng anger, ng kung ano-ano pang hindi ka nais-nais. Kaya nga, the best, i-confess mo yan kay Lord, ihingi mo ng tawad, at humingi ka rin ng tawad dun sa taong nasaktan mo, para nang sa ganun sabi nga, times of refreshing may come in. And that is the Christian life. That is the Christian way. And I hope and pray na marami tayong natutunan dito po sa mga talatang ito na binigay sa atin na sulat ni Apostol Juan. So dito na po tayo magtatapos. Maraming salamat.